Hola, queridos amigos. Buenas tardes desde Santa Cruz, Bolivia. Okay, so, kamusta na po kayong lahat? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Okay. Alright, so, ngayon pala is, I'm going to make a video. Re-resbakan ko muna itong comment ng ating subscriber. Okay, resbakan natin. Okay, hindi naman inabali, okay? Alright. Okay, so may nag-comment pala si Ma'am Christine James yung pangalan niya sa ating sa YouTube. Alright, Christine James, sabi niya, bigyan mo naman ako ng tips kung paano ho makapunta dyan sa Santa Cruz kasi taga dito daw yung boyfriend niya. Ibig sabihin siguro baka Boliviano din yung boyfriend ni ate. Okay, so sabi ko sa kanya, nag-reply ako, sabi ko, don't you worry kasi I will gonna make a video po tungkol dyan. Okay, so kasi marami din kayo, marami akong subscribers na nagtatanong, nagme-message sa akin patungkol sa mga paano nga ba makapunta dito, yung mga ganon. So, gawan ko na lang ng video, okay? Para malaman nyo rin kung paano nga ba pumunta dito. Okay. So, hindi naman mahirap pumunta dito. Okay. Hindi mahirap pumunta dito ang mga may Philippine passport. Ang mga Philippine passport holders ay hindi mahihirapan sa papunta dito dahil hindi na ho natin kailangan mag-process ng visa, tourist visa, or whatever visa man yan, papunta dito. Okay? Alright, so, as far as I know, ang mga American citizens ay kailangang magbayad sa immigration dito kapag once dumating na sila dito, kung gusto nilang pumunta dito, magbabayad sila, parang mga nasa $100 yata per person. Yeah, mga something like that. O di kaya ay process sila doon sa immigration sa kanilang lugar. Okay? But for Philippine passport holders, for Filipinos na may Philippine passport, you don't need to process for a visa. Okay? So, paano nga ba pumunta dito? Definitely, kailangan nyo ng passport. Okay? Kasi kapag walang passport, hindi kayo makakapunta dito. Okay? So, second is, kung kayo ay may boyfriend, okay, for example, kung kayo ay may boyfriend na taga rito, kailangan nyo ng, letter of invitation. Alright? Kung mag-i-stay kayo, kailangan nyo lang iyon kung mag-i-stay kayo doon sa boyfriend nyo, sa bahay ng boyfriend nyo. Okay? But, kung may kakayahan kayong mag-hotel or whatever, mga Airbnb or ano man yan, apartment, you just have to present your booking. Okay, yung booking nyo sa hotel, sa Airbnb, or sa apartment ba, you just have to present that doon sa immigration. Alright? So, Filipinos, Philippine passport holders are given 90 days to stay here in Bolivia. Okay? Alright, so 90 days. Okay, 3 buwan. Okay, so if you have a boyfriend here and you're going to stay to your boyfriend's house or at your boyfriend's house, kailangan nyo ng letter of invitation. Yung letter of invitation, dapat nakasaad doon na yung pangalan ng iyong boyfriend, ano yung rason kung bakit ka pupunta dito, yung address, yung numero, kailangan yan just in case gustong i-confirm ng immigration officer yung mga information, kung totoo ba na mag-i-stay ka sa bahay ng boyfriend mo, lahat-lahat, meron na, nandun na lahat, okay? They can just call your boyfriend anytime, okay? So, yung sa akin, dahil ako ho ay pumunta dito ng kasal na, hindi ho ako nahirapan, okay? I traveled here with my husband. So, hindi ako nahirapan sa immigration officer. So, as far as I could remember, yung mga itinanong lang, napakabait ng immigration officer dito, okay? Yun yung napansin ko, okay? Doon sa Brazil pa lang, napakabait ng immigration officer doon. Doon sa Pilipinas, medyo nakakatakot. Ito yung based on my experience, okay? Na-hold po ako sa immigration. Okay, immigration. Napunta ho ako, dinala ho ako sa immigration office. Na-hold ho ako. Yung passport ko is walang kalaman-laman. Bago ho. After we got married, 1 week after we got married, nag-travel na ho ako with my husband dito. Now, bago ho yung passport ko, wala tagang kalaman-laman ito. Okay. Na-hold ho ako sa immigration office sa Manila. Okay, kaya may trauma na ho ako doon sa immigration officer sa Manila. Okay. Nakakatakot talaga kasi medyo stricto doon sa atin.
But doon sa Brazil, kasi dumaan kami sa Brazil, napakabait ng immigration officer doon. Kapag nagre-reply ka, nagre-respond ka, and then may sinasabi ka, nagre-respond din sila na nakangiti, hindi sila stricto. Meron din namang iba na medyo stricto yung pagmumukha nila na parang hindi mo pwedeng kausapin, parang ganun. Pero merong iba na mababait, okay? Dito, nung pagkalapag namin dito, mabait yung immigration officer, babae siya, na nag-interview sa akin. Apparently, hindi ako yung kinausap. Okay, I was there katabi ng asawa ko. Yung asawa ko lang yung tinatanong, of course, but I was there. And then, of course, na-remember ko pa yung mga tanong kung saan kami titira. Sabi niya, dun sa bahay ng aking nanay, ilang days siya dito, 30 days, isang buwan. And then, dapat meron ka talagang ticket din. Ipakita mo yung ticket mo na yung pabalik ng Pilipinas kasi importante yun. So, sabi ng immigration officer sa akin, okay, we're gonna give you 90 days. Okay, so binigyan niya ako ng 90 days to stay here sa Bolivia. Kaya, medyo mahaba-haba yung, hindi ko na kailangang mag-apply again sa immigration office ng extension kasi 90 days automatic, not 90 days talaga yung ibinigay niya sa akin. Okay, so if you plan to stay here for example a month, okay, and then gusto mong mag-extend, tapos yung immigration officer binigay sa iyo is 30 days lang, you can apply because 90 days nga yung pwede sa atin dito. So if 30 days is gusto mo pang mag-extend ng another 1 month, pwede ka namang mag-apply before matapos yung 30 days mo stay here. Pwede kang mag-apply na for extension sa immigration office. Okay? So, yun yung mga tips kung paano pumunta dito. Alright? So, medyo nahihirapan. Ewan ko lang kung hindi ba kayo kasi mayroong isang Pilipina, yung kaibigan kong Pilipina pala. Okay? Nung una na travel niya papunta dito is na-hold siya sa immigration and hindi siya talaga nakapunta dito. Kasi maraming hiningi sa kanya, parang maraming hiningi sa kanya ng mga details. Kasi siya, nag-travel siya alone, yung husband niya was here, tapos parang nag-travel siya, pero ikinasal sila sa Pilipinas. I think ikinasal sila sa Pilipinas, if I'm not mistaken. I'm not sure. Pero yung husband niya is nandito. Okay. Pero na-hold pa rin siya. Hindi siya naka-travel talaga. Kaya parang nag-travel yung asawa niya papunta ng Pilipinas para kunin siya at dalhin siya dito. Pero I think they were already married. Kung wala pa kayong history of traveling to another country, medyo mahihirapan tayo doon. Kasi alam niyo naman doon, marami na tayong napapanood, mga bad experiences doon sa airport, immigration officer, mga immigration officers na hindi pinapalipad yung mga pasahero kasi alam niyo na yung medyo mahigpit sila yun yung napapansin ko, medyo mahigpit doon sa atin compared dito sa ibang bansa. Hindi sila naman masyadong mahigpit sa mga requirements, hindi. Pero doon sa atin sa Pilipinas, sobrang higpit. But may intindihan lang naman natin kasi siguro pinoprotektahan lang nila yung mga Pilipino. Okay, yung mga Pilipino. Okay. So, na-hold ako. Okay, na-hold ako. Kaya medyo nakakatrauma. Kaya nung pagbalik namin doon, nung nagbakasyon kami sa Pilipinas, medyo kinakabahan kami doon kasi baka maano na naman kami doon sa Manila, sa immigration kasi may mga may mga information na sila doon, yung mga travel history mo, yung parang ganon. So, medyo nakakatakot nakakatrauma, kaya parang gusto na ng asawa ko na hindi na kami sa Manila dadaan, diretso na ng Cebu kasi malapit na sa Dumaguete, isang biyahe na lang papunta sa So gusto niyang mag-travel going to Cebu, hindi na dadaan sa Manila, yung ganun. Pero medyo mahal yung pamasahe talaga papunta sa Cebu, kung connecting talaga papunta sa Cebu. Papunta sa Manila medyo mas cheaper. So okay naman, nung kami ay umuwi naman ng Pilipinas, wala naman kaming naging problema. Wala talaga kaming naging problema. Very smooth yung daloy namin doon sa immigration officer. Hiningan na kami ng we were just asked for nung pagkadating namin sa Maynila, doon sa immigration officer, tinanong lang kami
did you get married here? Parang ganun lang. Kasi ako lang yung may Philippine passport. Yung dalawa, kasama ko, yung asawa ko at anak ko, Bolivian passport sila. Yes, sabi na. Meron ba kayong meron kayong marriage certificate? Meron naman kami kasi dala-dala namin yun palagi. Kompleto talaga kami. So, binigay namin, sabi niya, okay. So, hindi namin alam na yung asawa ko at yung anak ko, automatically binigyan sila ng 1 year to stay in the Philippines. Okay, hindi namin in-expect yun. Nalaman lang namin yun nung pagkarating namin sa hotel. Tiningnan ng asawa ko yung kanilang mga passport, and then nagulat siya. Sabi niya, 1 year pala, 1 year, we can stay here for 1 year. Sabi ko, kung alam ko lang, talagang mag-i-stay talaga kami ng 1 year. Kaso nga lang yung ticket namin na nabook is talagang 1 buwan lang. So, pwede pala. Okay, if you are married to a Bolivian, once you get married, pwede palang magstay for Pero depende kasi yun sa immigration officer. Like I always told you, depende din yun sa immigration officer kasi merong immigration officer na mabait, meron din medyo stricto. So, patay-mingay lang yun. Okay, patay-mingay lang. Alright. So, yung isa, meron ding nag-comment. So, yung isang subscriber natin is nagtanong. Alright, so meron tayong isang subscriber na recently nag-message siya, nag-comment siya kung madali lang ba daw mag-apply ng residency dito. Okay, hindi ako sure kung siguro Pilipino siya o Pilipina siya, pero hindi ko sigurado kung ano yung nationality ng husband niya. Okay? So, parang from Europe yata sila. Parang European yung asawa niya sa mga nakikita ko sa videos niya. Ang ano niya ho dito, Karaiting. Yung pangalan niya Karaiting. Sabi niya, mahirap ba daw or paano daw mag-apply? Mahirap ba daw mag-apply ng residency dito? Alright. So, meron akong permanent residence. Okay, apparently, I do have permanent residence. Ito ho iyon. Okay. Ito ho iyon. Permanent residence ho ito. Dalawa ho ito dahil ito ho yung temporary residence ko. Temporary residence, permanent residence. So, tinatak ko ito. Yung once you have the residency, hindi ka ho nila bibigyan ng ID. Yung ibang countries, if you have the permanent residence, parang sa ID lang, pinibigyan ka nila ng ID na nakatatak doon na permanent residence. Dito hindi ho. Nandito ho sa inyong passport, inilalagay ang permanent residence. So, kapag pumunta kayo ng ibang bansa, pumunta kayo doon sa Maynila, ito yung ipapakita nyo kapag babalik na kayo dito. Okay? Meron akong kwento dyan. Meron akong kwento patungkol dito doon sa Maynila. Okay? Mamaya na. Sagutin muna natin ito si ma'am. Mahirap bang mag-apply ng residency dito? Hindi siya mahirap kung ikaw ay nakapag-asawa ng isang Boliviano. Okay? Ito ay base lamang sa aking karanasan. Hindi ko alam kung I'm not sure kung ano ba yung nationality ng asawa ni ma'am. Okay? If you are married to a Bolivian man, hindi siya mahirap mag-apply ng residency. Okay? So, di ba nga, nabigyan na ako ng 90 days na to stay here. After 90 days, so, itong temporary ko, so, I arrived here June, okay? June 21. Alright, so I have given 30 days. So, 90 days. So, 3 months yun. June, July, August, September. So, September mag-expire na yung dapat uuwi na talaga ako ng Pilipinas kasi 3 buwan na yun. Pero, itong aking temporary residence na in-apply ko, because una muna is you have to apply for temporary. Okay? Hindi ka basta-bastang makaka-apply ng permanent residence. Una muna is apply ka ng temporary residence. And this is for 3 years. Okay? Ibig sabihin dito, fecha de emisión is 2019. I arrived here 2019 of June. Ito is November. So, September, October, November. So, 2 months lumipas or 1 buwan ang nakalipas bago ako nag-apply ng temporary residence. So, ibig sabihin, may multa. Nagbayad ng multa yung asawa ko sa 1 buwan na pananatili ko dito. Alright? So, may bayad ho yun. Okay? As far as I know, magkano ba yung multa? Mga nasa 8,000 Philippine peso yata, parang 1,000 Boliviano something yung nabayad ng asawa ko. Kasi everyday, may multa ka na. Everyday na lumilipas, na nagstay ka dito, pagkatapos ng iyong 90 days, may multa na yun.
Okay, so may multa na yun. So may babayaran ka na doon. So for 1 month parang 8,000 yung multa yata na nabayaran namin. So this is October. October ako nag-apply ng temporary residence for 3 years. Ibig sabihin, within 3 years, hindi ka pwedeng mag-travel ng ibang bansa, hindi ka pwedeng lumabas dito sa Bolivia, because kung gagawin mo yun, babalik ka na naman sa zero. Magsisimula ka na naman ulit. Okay? So, within 3 years, dapat andito ka lang. Pwede kang makapag-travel sa ibang city, pero hindi ka pwedeng lumabas dito sa Bolivia. Okay? For example, gusto kong mag-travel doon sa Brazil kasi South America naman yun. No, hindi yun pwede. Gusto kong pumunta ng Chile kasi magbabakasyon, hindi rin yun pwede. Okay? So, dapat andito ka lang sa Bolivia within 3 or for 3 years. Okay? So, from October 2019, ang expiration niya is October 2022. Okay. This is for my temporary residence. Now, yung aking permanent residence is from October 2022, October 8, 2000, pagka-expire ng aking pagka-expire ng aking visa, bago kami umuwi ng Pilipinas. Pa-expire na yung visa ko kasi umuwi kami December. Ito is October pa. So, October, nag-process agad kami, agad-agad, for my permanent residence. So, before kami umuwi ng Pilipinas, nag-process na kami ng permanent residence. And this is, permanent residence, this is October 8, 2022. Okay, before kami umuwi ng Pilipinas, na-process ko na ito. Kasi, hindi ako pwedeng makakabalik dito kapag wala at itong permanent residence. Kasi, hihingan kanila ng permanent residence. So, before kami nag-travel ng Pilipinas, naka-process na kami nitong permanent residence ko. And then, may nabayad ba yung asawa ko? Yes, meron siyang nabayad. Mga nasa around 8,000 yata yun. Philippine peso. Parang ganon. Tapos, this is indefinite. So, after nito, hindi ka na mag-a-apply ng iba pang dokumento. Ito na yun. So, hindi siya mahirap talaga if yung asawa niyo is Boliviano. Pero hindi ko alam kung madali lang bang mag-apply kung iba yung nationality ng asawa mo. Hindi ako sure doon, okay? Because my experience is more of Bolivian, yung asawa ko. Okay? Alright, so I do have permanencia definitiva. So, meron akong indefinite ho ito. So, there's no expiration date. Fecha de expiración. Indefinitiva. So, that's indefinite. So, ito na yun. Now, anong naging problema ko noong pagka-uwi ko ng Pilipinas? So, di ba nga, December of 2022, umuwi kami ng Pilipinas. Ngayon, anong naging problema doon? Doon sa tax, nung pagbalik na namin dito. Kasi nga, di ba, magbabayad ka ng tax pala. Okay, magbayad ka ng tax kung ikaw ay Philippine passport holders, lalarga ka na, doon sa ibang bansa. Kung pupunta ka ng ibang bansa, mangingibang bansa, magbabayad ka ng tax. Ngayon, pinabayad ako ng tax doon. So, nagpunta ako doon sa counter ng tax, okay. Tapos, hindi nila alam, yung mga trabahante doon is parang nainis yung asawa ko. At ako din, nainis ako. Kasi yung mga trabahante doon, parang hindi nila alam yung mga ginagawa nila or hindi ko alam. Kasi siguro, walang masyadong mga Boliviano na nagta-travel doon sa Pilipinas. Kaya hindi nila kabisado yung permanent residence. Ngayon, pagpunta ko doon, sabi ng babae, magbabayad ka po ng, sabi niya, nasan po yung passport niyo? So, binigay ko yung passport. Sabi niya, nasan ho yung may permanent residence ho pa kayo? Saan kayo lalaro? Sabi ko, sa Bolivia, meron ako. Sabi ko, andyan sa passport ko yung permanent residence. So, tinignan niya, dalawa man to. Sabi ko sa inyo, meron to, dalawa tong tatak dito, temporary at permanent. Okay? So, tinignan niya each page, yung passport ko. Tapos, ang ginawa niya, sabi niya sa akin, may ID ho kayo? ID. Sabi ko, ID ng sabi niya, ng permanent residence niyo po. Sabi ko, andyan ho sa passport ko. Sabi niya, bayad ka ho ma'am ng 1,600. Yung parang 1,600 yata, yung bayad ng tax, okay?
Sabi ko, tapos tumingin ako sa asawa, sabi ko, nasan yung ID ko? Hinihinga nila ako ng ID. Sabi ng asawa ko, what ID? Wala kang ID, wala kang ano. So, sabi ko, ay, magpa-change muna kami. Nagpa-change kami doon sa money changer. Pagbalik namin, sabi ko ulit sa kanya, pagbalik namin, sabi ko ulit dito sa babae, sabi ko, ito ho yung permanent residence ko, wala ho kaming ID. Nandito ho, binigay ko na to sa iyo. Alam niyo yung sabi niya, sabi ng isang babae, matabang babae. Sabi niya, meron silang maraming books doon, yung record book na blue, yung parang ginagamit ng mga teachers sa mga lesson plans nila. Pumunta siya doon. Sabi niya, anong bansa ka ba? Sabi ko, Bolivia. Sabi niya, Bolivia, tingnan natin dito sa book natin. Siguro may mga lista na sila doon ng kung anong klaseng mga ID, yung mga permanent residence, mga ID, kung anong itsura. Kasi baka hindi nila kabisado. Yun yung nasa isip ko. Baka hindi nila kabisado talaga. Kahit matagal na silang nagtatrabaho, hindi nila kabisado. So, tinulungan siya. Tatlo sila. Okay, Bolivia. Tapos tiningnan nila kung ito ba yung permanent residence ko. Sabi na, okay. Sabi niya, ito pala yung permanent residence. Sabi niya sa akin, bago niya inabot yung pera ko, pabalik sa akin. Sabi niya, sa susunod kasi ma'am, sabihin niyo na may permanent residence pala kayo dito. Sabi niya sa akin. Yung parang gusto mong magalit at magmura. Talagang tiningnan ko lang talaga yung babae kasing nag-ano sa akin, unang kumuha ng passport ko is isa young woman. Okay, sabihin na natin. Isa young woman. Sabi nung babaeng mataba, sabi niya, sa susunod ma'am kasi, sabihin niyo naman kasi, ganun talaga, sa susunod kasi ma'am, sabihin niyo kasi na meron na pala kayong permanent residence para hindi na tayo mag-ano-ano dito. Yung parang ganon, yung parang mabait na parang may pagkamaldita, yung parang ganon yung dating. Sabi ko talaga, parang natulala talaga ako at tinignan ko talaga yung babae. Sabi ko, andito, sabi ko, dalaw ko sa kanya. Hiningan niya kasi ako ng ID. Hindi naman ID. Andyan kasi, sabi ko na sa kanya na andyan yung permanent residence. Hindi kasi ma'am, sabi ba ng isang babae, yung babae talagang unang kumuha. Kasi ma'am, sabi niya kasi, wala kayong permanent residence. Ay, talaga ba? Sabi ko, hindi nila alam. Meron talagang mga ganon. So parang, hindi pa nila kabisado masyado yung kanilang trabaho, di kaya yung mga iba't ibang residence, of course, kasi napakaraming bansa, di ba? So yun yung karanasan. Medyo nakakainis lang at nainis talaga yung asawa ko kasi sabi pala ng matabang babae, sabi niya, sa susunod ma'am, sabihin niyo kasi na may permanent residence kayo, ayan tuloy, nakapag-change pa kayo ng pera. Sabi niya talaga, nakapag-change pa tuloy kayo ng pera kasi nag-change talaga kami, 1,600 pa naman yun. Hindi ko alam kung nagbayad ako ng tax. Okay, unfortunately, yung unang travel ko dito is nagbayad ako ng tax, 1,500 pa yun. 1,500 pesos, yun. Ngayon is 1,000, nag-level up na, 1,600 something na. Okay, so, pero hindi na, once you have the permanent residence dito, hindi na kailangan magbayad ng tax doon sa Pilipinas. Pero, nagbayad ako ng tax palabas ng bansa. Okay, so meron ako ditong ito, yellow na ganito. Ito yung tinatak sa akin bago ako nakatravel sa Brazil. Okay. Tax din ito. Pinabayad ko ako kasi daw ako ay estranghero bago ako nakalabas dito. Sa Cochabamba ho ito kasi yung travel namin is Santa Cruz to Cochabamba. Hindi ako pinabayad ng tax dito. Doon ako nakabayad ng tax sa Cochabamba. Pagdating namin sa immigration sa Cochabamba, yung Cochabamba is another city. Yun yung malalamig na city. Pagpunta namin doon sa immigration, pinabayad kami ng tax. Ako lang kasi stranger daw ako, estranghero daw ako. Yung asawa ko at anak ko, hindi sila pinabayad. Ako lang yung pinabayad kasi daw mangingibang bansa. So, nakabayad ako. Pero, nung pagpunta na dito, wala na kaming binayaran. Wala na kaming binayaran talaga lahat-lahat. Wala kaming binayaran. Yun talagang pagpunta ko ng Pilipinas ulit, nakabayad ako ng tax. Hindi namin in-expect doon. Kasi yung asawa ko, hindi naman siya nakabayad. At saka, it's like a first time namin na Pero siguro kung yung travel namin is Santa Cruz to Brazil, wala na siguro akong bayad. Pero kasi dumaan kami ng Cochabamba. So, Santa Cruz to another city, which is the Cochabamba, tapos Cochabamba to Brazil. Kaya nakabayad kami. Pero siguro, kung hindi na kami dumaan dun sa Cochabamba, wala kasing direct na ruta ng mga panahong iyon. Dapat dumaan talaga kasi sa Cochabamba. Kaya yun, nakabayad kami ng tax. Alright? So, yun lang po. Hindi ko alam, hindi ako sure kung ano yung nationality ng asawa ni ma'am. Okay. Pero definitely, kung meron kang Boliviano na husband, it's not hard
to ano, to to apply for the residency. Okay. So, yun lang. Okay, sabi ni Ma'am, pasilip ho doon sa ano, kasi, ano ho kasi, itong Santa Cruz is a tropical weather ho, kasi ito, tropical weather. Sabi ni Ma'am Christine James, parang maganda naman dyan, yung pamumuhay dyan, at tropical. Oh, parang Pilipinas lang din dito, sa city na nakatira kami. It's a tropical weather. Lalo na ngayon, dahil summer, napakainit. Kung sinasabi niyong mainit sa Pilipinas, dito parang times 3 yung init. Kaya nga talagang parang paano na talaga kayo yung kulay namin, pa-dark chocolate na talaga yung kulay namin dito kasi talagang dito ko lang talaga naintindihan na napakainit talaga. Napakainit dito. Pero meron namang 4 seasons dito. Okay? Ano lang talaga, itong city na to, 3 talagang city dito na may init, tropical yung weather. 3 city ay napakalamig na parang winter din naman yung weather nila. At saka may 3 city din na cool lang yung ano, hindi mainit at hindi rin masyadong malamig, yung parang magandang tirhan. Yun yung isa doon, yung Cochabamba. Gustong-gusto ko yung city na yun, ng Cochabamba. Nung nakapunta ako doon, ayoko nang bumalik dito. Gustong-gusto ko yung weather nila. Gusto ko rin yung place. Gustong-gusto ko siya malinis, maliit lang. Alam niyo yun. So, sabi ni ma'am na magpakita daw. Sabi ni ma'am, car writing na pasilip ko daw yung ibang places. So, akala ko magbabakasyon, di ba? Sabi ko magbabakasyon kami. Unfortunately, hindi pala napagbigyan yung bakasyon ng aking partner kasi hindi pala siya pinayagan ng kanyang amo na makapagbakasyon kasi hindi pa pala siya nag 1 year. Akala niya may bakasyon siya. Excited pa naman siya sa kanyang bakasyon. Wala naman pala. Yung mga katrabaho niya lang meron. Tapos siya nagkatrabaho pala. Kasi nasa medyo mataas na yung kanyang posisyon. Kaya medyo nahihirapan na. So, akala ko magbabakasyon kami at mapapakita ko yung ibang lugar na naman. Pero hindi. So, siguro hindi ko alam kung magkakabakasyon kami within this year. Okay? So, hindi ako sigurado, ma'am, pero meron na akong mga pictures. So, ipapakita ko na lang siguro sa iyo ulit yung mga pictures na nung nagbakasyon kami papunta ng Cochabamba. Maganda siya, ma'am. Okay? I would recommend you to, kung gusto mo ng cool na places, hindi mainit at hindi rin masyadong malamig, doon ka sa Cochabamba. At saka maganda doon, napakaraming bulaklak kahit saan ka tumingin, as in, tapos malinis, maliit lang, hindi masyadong malaki yung city. Itong city namin na tinitirhan namin na dito kami ngayon is the biggest city of Bolivia. And this city is the most expensive city of Bolivia. Okay, so kung wala kang sasakyan dito, napakahirap mag-travel around the city kasi napakalawak. Okay, napakalawak talaga. Yung Cochabamba is para siyang compare ko siya sa probinsya namin, sa Negros. Parang ganun yung Cochabamba. Pero ang sarap ng klima doon kasi sa gabi, malamig siya sa gabi, pero at the middle of the day, warm. Hindi siya, basta gustong-gusto ko ng weather, gustong-gusto ko yung weather dun. Tapos malinis, napakalinis, tapos maraming mga bulaklak kahit saan ka tumingin. Tapos, kumbaga, yung doon, yung place doon is parang bumababa ka, tapos umaangat na naman, angat. Yung ganun yung vibes ng city. Hindi siya yung parang flat lang, na parang hindi. Maganda siya, parang, minsan na-imagine ko, parang siyang Italy, yung parang ganun, yung parang Italy, parang Spain, yung vibes niya, yun yung gusto ko. I would recommend Cochabamba. Sa La Paz naman, hindi pa ako nakapunta doon, but according to my friends na nakapunta doon at sa aking pananaliksik ay talagang doon is parang winter, talagang doon ay parang talagang winter yung weather all the time. So parang mahihirapan ka doon mag-adjust, sabi nila. Tapos yung kaibigan ko, isang Pilipina doon kasi sila nakatira dati. Sabi niya talagang yung mukha niya very dry, tapos yung mga lips niya nagka-crack, nagiging pouty lips na kasi parang nanghubag ba. Alam mo yon, yung parang iba talaga doon, iba din doon. Hindi pa ako nakapunta doon kasi nga medyo
because of the elevation. Okay, medyo mahihirapan tayo doon. So, I would recommend siguro mga ang Cochabamba, Chuquisaca at Tarija. Okay, Cochabamba, Chuquisaca at Tarija. Yun yung tatlong city na magagandang magagandang tirhan kasi yung weather doon is hindi masyadong malamig, hindi rin masyadong mainit, tama lang. Okay, yung La Paz, Oruro at Potosi, yung napakalamig doon. Itong Santa Cruz, Beni at Pando, ito naman yung mga maiinit, mga tropical. Dito kami naka-base ngayon. So, yun lang po para sa ating mga subscribers. If you still have any questions, you can really ask me. You can leave your comments and questions sa comment section ng ating videos, okay? So that's it. Maraming salamat po sa inyong panonood at thank you so much for our new subscribers. Hindi ko sila kilala kasi hindi siya lumabas sa aking email na naman. Pero maraming salamat, okay? So that's it. Thank you so much. I hope to see you again on our next video. Ciao!